Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat, mga kabayan. So yun, tulad ng ating nabalitaan lahat ay tatakbo raw sa 2025 ang tatlong Dutertes mag-ama. Si Digong, si Pulong at si Baste. Yan po ang pahayag ni VP Sara Duterte. At ang payo daw ng kanyang ina, siya daw ay, excuse me, babalik sa pagka-mayor dyan sa Davao City. So, siyempre maraming reaksyon ang kumalat dyan sa social media. Ang isa kong napanood kanina ay si Senator Antonio Trillanes sa isang interview ni Christian Esguerra kung saan sinabi niya ito ay taktika ng mga Duterte at malamang ay pero dapat ay seryosohin din to kasi nga baka totoo, no? So expect the worst, yun ang sabi niya. Sabi naman ni Senator Leila de Lima sa interview, I think ni Karen Davila, sinabi niya na ito ay diversionary tactics para ma-focus sa kanila uli para ma-divert ang atensyon dyan sa ICC at sa iba pang matitinding issue na kinakaharap ng mga Duterte. Ang akin naman personal na palagay dito, yung sumasang-ayon ako na pwedeng tutuhanin ito. Pero yung si Sara Duterte hindi tatakbong presidente, doon ako hindi naniniwala kasi ang mga Duterte ay bukod sa mahilig silang gumawa ng mga gimmicks na tulad nito, tatakbo, hindi tatakbo, pero tatakbo naman, ay sigurista ang mga yan. Hindi yan sa pagka-presidente sa 2028, I think hindi sila susugal kay Pulong at kay Baste. Si Sara pa rin ang pinakamalakas ang chance na maging president. So tutuloy yan. Ngayon, bakit sinabi ng Sara Duterte na siya ay walang planong tumakbong presidente sa 2028? Well, malamang ay naaalala nila yung baka inaaboy nilang mga Binay. Kung naaalala nyo, popular na popular si Binay bago magsimula ang 2016 election period. Siya ang number 1 talaga sa survey. Kaso maaga siya nagpahayag na siya ay talagang lalahok sa pampanguluhang karera sa 2016. So inatake na siya ng inatake, binira ng binira. Naglabasan yung mga anomalya sa Makati na kung saan nakasuhan pa nga silang mag-ama dyan. Naglabasan yung, I think, 7 stories building yata yung malaking pera na gastos na parang walang hindi accounted properly. But anyway, hindi ko na alam ang nangyari sa istorya na yung di umani anomalya yan sa Makati City. At so yun nga, nabinay. At kalaunan nga, di siyempre si Duterte ang nanalo at bumulusok ng bumulusok pababa. Siyempre, pabulusok, pababa yan. Pagka pataas, pailan lang ang tawag. Pabulusok, pababa. So, bumulusok na nga itong popularity ni Binay dito sa mga survey na dumarating noon. At later on nga, ay natalo na siya ni Duterte. So, yan ang nakikita ko diyang strategy ng mga Duterte. So, para huwag tumigil na itong mga pag-atake kay Sara, kung mayroon man, ay nag-declare siya na hindi siya tatakbo. Kung maalala nyo, ganyan din ang declaration ni Tulfo. Di ba, binibira na rin si Rapi Tulfo. So, nag-declare din siya, hindi rin siya tatakbo. So, kung mapapansin nyo ngayon, umandap, pati yung mga vlogger na labang kay Tulfo, medyo umandap na wala. So, ito ngayon, umaasa rin ang Sara Duterte na aandap din. Kung meron man bumibira sa kanya, umaasa siya na yan ay aandap. So, yan po, strategy. Sigurista po ang mga Duterte. Hindi niyan isasabak sa presidential election si Pulong at si Baste kasi mas mahina kumpara kay Sara. Si Sara pa rin po ang tatakbo. Nakikita kong tatakbo sa 2028. Ngayon, kung may katotohanan man itong tatakbo ang mag-aamang Pulong, Baste at Digong sa 2025 para sa Senado, yan ang hindi natin masabi. Pero sabi nga ni Senator Trillanes, expect the worst. Seryosohin dapat ito ng mga nag-a-aspire din, seryosohin dapat to ng mga apektadong mga kandidato kung sakaling tatakbo ang mga Duterte. Ayan, siyempre another dynasty yan sa Senado. Kung yan ay mananalo, ang tatlo na yan, sandamukal na doon ang talagang may magkapatid. JB, Jinggoy, may mag-ina, Villar, Mark, at saka Cynthia, may magkapatid uli. Magkapatid na kayita, no? So, kung magkakatotoo ito, worst scenario, tatlong Duterte nga ito. Yun. So, yun po, mukhang pasaya ng pasaya at parang dito lang sa nangyayari sa Pilipinas, sa US, so parang wala tayong nabalitaan ganyan. Mag-ama, tumatakbo, mag-ina, miyembro ng Senado, presidente,
nakaupong presidente nung bumaba, nag-retire, naging congresswoman gaya ni Gloria. So, parang only in the Philippines. Parang sa Pilipinas lang talaga nangyayari ang ganitong mga kakaiba. Kakatuwa at talagang out of this world na matatawag. So yun po ang ating obserbasyon at ating opinion tungkol dito sa huling pasabog, ang latest na pasabog ni Sara Duterte, ni BP Sara. Alam ko marami pang susunod na mga pasabog yan. Ayan.